Dahil nakapagsalita na ito ng Ilonggo at nakakaintindi na ito yung aking apam, kaya siya na yung namalingki. Hi guys! For today's vlog, ay bibisitahin nga pala namin yung bangka namin na pinipinturahan. Pero bago nga tayo magpatuloy, ay magpakilala nga pala muna ako dito sa mga baguhan kong mga followers. Char. Ako nga pala si Ben na nakapag-asawa ng apam. Charot. At yan yung Mr. ko na apam. Char. Mag-aanim na buwan na nga pala itong aking apam dito sa Pinas at ito na yung pinakamatagal niyang tambay. Parang ayaw niya na bumalik ng Sweden. Kung pwede nga lang daw talaga guys, ayaw niya na talagang bumalik ng Sweden. Kasi masaya na siya dito sa pamumuhay ng Pinas. Naging swerte na nga din ako sa mindset ng aking apam na hindi na ako malayo sa aking pamilya. Anyway, yung nga pala yung bangka namin na pinipinturahan na binibisita namin dito araw-araw. Ito yung mga bangka na ang hanap buhay ay ito talaga yung nagpa-attract sa apam kung bakit gustong-gusto niya talaga ditong tumira sa Pinas. Kung baga parang na-love at first sight nga ito ang aking apam. Charis. Kaya pag nakikita niya yung mga bangka na yan ay namumulaklak talaga yung kanyang mga mata. Ngayon kasing ganda ko. Charis. Pareho nga kami nitong mga pangarap ng aking apam. Sana nga mabigay na ni Lord yung aming mga hinihiling na para hindi na kami magkahiwalay. Alam ko may tamang oras at tamang panahon kaya hindi kami magsasawa maghihintay kung kailan ibigay sa amin. Kaya huwag tayong magsawang manalangin at huwag din tayong magsawang maghintay kung kailan ibigay yung ating mga pangarap. Anyway, pagkatapos nga pala namin matingnan yung bangka ay dito na kami dumiretso sa grocery. Naging maganda nga yung pagstay ng Daddy Apam ng matagal kasi hindi na nga siya magastos sa pagkain. Dati-rati parang araw-araw ata kami dito bumibili sa grocery at nag-iisip din talaga ako kung ano yung lulutuin ko sa kanya. Mabuti na lang kumakain na nga siya ng tinulan ng mga isda kaya hindi na kami laging karne. At kumakain na din siya ng mga gulay natin dito kaya dito na kami pumunta sa palengke. Pero bago kami pupunta doon sa gulayan ay dito nga pala muna kami pumunta sa may isda dahil wala na kaming stock sa bahay. Yan na lang din pinapapili ko kung aling gusto niyang isda. Hindi pala ito maarde yung aking apam kahit first time yung pumasok dito sa palengke dahil ito talaga yung mga lugar na paborito niya. Minsan lang nga pala kami bumibili ng isda kasi usually ay galing sa aming bangka. Nagkataon lang na naubusan na kami ng stock na hindi pa dumating yung aming bangka kaya bumili na lang kami. Dito na din kami pumunta sa mga gulayan pagkatapos namin doon sa mga isda. Ang Daddy Apam na nga lang dito ang nagtatanong kung magkano yung kilo ng mga gulay dahil marunong naman siya mag-Ilonggo. Ang paboritong gulay nga pala dito ni Daddy Apam ay sitaw, talong at saka yung kangkong. Napakalaking tipid na talaga ito sa amin dahil kumakain na nga siya nito ng mga gulay dahil noon ay sa grocery lang talaga nabibili yung kanyang mga pagkain. Mas makamura at makatipid ka talaga pag dito ka namimili sa palengke kaysa sa loob ng grocery. Bumili na nga din pala siya dito ng malaking sibuyas dahil siya nga pala magluluto ng talong. Pwede na talaga itong aking apam tumira dito kahit isang taon sa Pinas kasi marunong na talaga siya sa buhay Pinas. Gustuhin man namin kaya lang hindi pa talaga sapat mag-forgo dito sa Pinas ang apam. Kaya ito nagtitiis muna talaga kami sa buhay LDR. 6 months lang naman nagsistay doon si Daddy Apam sa Sweden at pagkatapos nga nun ay bumabalik na siya dito sa Pinas. Pagkatapos nga pala namin mamalingki ay ito nga pauwi na nga pala kami. O siya hanggang dito na lang. Salamat sa panonood!